Alam mo yung moments na sobrang taas ng hype mo tapos binato ka ng episode na parang slideshow. Ganun mismo ang nangyari sa One Punch Man Season 3 Episode 6. At kung mahilig kayo sa Neon, aba, ito na ang Neon Apocalypse ng anime world. Ako si Mr. Salaysay at kung gusto mo ng matinding anime reviews at theories, follow mo na rin ako dito sa YouTube channel ko na HXH Theories PH. Simulan na natin ang postmortem ng episode na to. Main review, kumpleto ang flow. Pagpasok pa lang ng episode, sobrang halata. Neon within neon within neon. Parang meme na ginawa ng studio. You like neon? Sige, ibuhos natin lahat. At dito na nag-uumpisa ang lahat ng problema. Genos, design na nasira. Isa sa pinaka-inaasam-asam ng fans ay ang dragon type armor ni Genos. Sa manga, malinis, sharp, nakakatakot. Sa anime, mukhang bulky na lata na galing Divisoria. Pati damit niya, mali. Ginawang metal imbis na fabric. Hindi mo maramdaman ang power, ang grit, ang hype. Mukhang filler episode ang buong treatment sa kanya. Evil Eye from epic to epic fail. Dapat isa ito sa pinaka-badass na introduction, pero sa anime, parang may missing animation frames. Nasaklot pa siya sa isang frame, tapos fully formed na agad sa next. Walang build-up, walang cinematic moment, and of course, neon sa dilim. Walang shading, walang atmosphere, bland, mababa ang detalye, sayang. Off-model shots at outsource issue. Maraming fans sa X ang naglabas ng stop list at mukhang in-outsource daw itong episode sa Chinese studio. Kaya ang daming mali, in-between frames na hindi dapat lumabas, off-model characters, clunky movement, slow twin animation. Yung mga magandang shots, dalawa lang. Flashy flash, aura scene at paglakad ni King. Yun lang ang buong movement ng episode. The hero groups, plot at rush. Na-introduce na ang iba't ibang hero groups, B-class, A-class at yung S-class team mula sa meeting. May Mizuki rin, girl in orange, pero walang proper introduction. Majority father lang talaga sila. Meanwhile, sina King, Bang, Bump at Fubuki nag-secret team up dahil hindi sila invited sa S-class mission. At syempre, yung dapat dramatic moment ni Silver Pang, nilagyan ng another neon shot. Because why not? Atomic Samurai, The Hair Pale. At eto pa ang isa sa hindi ko alam kung nakakatawa o nakakaiyak. Sa episode 6, half lang ang high bun ni Atomic Samurai ang na-animate. As in literal, kalahati lang ng man bun niya ang gumagalaw o nakikita. Ang interesting, tugma ito sa manga panel kung saan kalahati lang din ang visible. Pero sa anime, mas obvious dahil malinaw na kulang ang animation. May fans pa na nagsabi, panoorin mo sa 338 mark, taasan mo lang ang brightness at tama nga, yung upper half ng ban niya nawawala, hindi gumagalaw, hindi nakadrawing, wala. At lahat ngayon nagtatanong, paano nakalusot ang ganitong error sa production? The 6 episode problem. 6 na episode na at parang naglalakad pa lang lahat papunta sa Monster Association. 6 episode of build-up, 1 episode of real action. May iconic Morata panel pa na sinusubukan na lang i-recreate pero walang movement, kulang sa detalye at walang cinematic impact. Literal na downgrade. Episode ends with a simple punch shot kay Tatsumaki. Zero animation, parang nag-expire ang frame budget. Kung ako ang tatanungin, 1 out of 10 or 2 out of 10. Hindi ito level ng One Punch Man, hindi ito level ng manga, hindi ito level ng hype na dapat ibigay. Kung ganitong klaseng walang halong sugarcoat na anime breakdown ang hanap mo, follow mo na ako dito sa page na Mr. Salaysay at sa YouTube channel ko na HXH Theories PH para sa mas malalim na discussion. Comment mo sa ibaba ano ang pinakamalaking error na nakita mo sa episode 6 ng One Punch Man Season 3. Yung neon ba? Yung bulky Genos? O yung nawawalang man-ban ni Atomic Samurai? At gusto kong mabasa ang opinion nyo. Salamat sa panonood. Sana sa next episode, mas maraming animation kaysa sa missing hair at neon overdose. Maraming salamat sa mga ka-One Punch Man natin na umabot sa dulo ng ating videos. Kita-kits sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang kalbo.